Noong dekada 1930, may isang musikero na halos walang nakakakilala, ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, bigla siyang naging pinakamahusay na gitarista sa buong Amerika. Paano nangyari iyon? Ayon sa alamat, ipinagpalit daw niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo sa isang madilim na sangandaan. At makalipas ang ilang taon, namatay siya sa edad na 27. Mula noon, isa-isang namatay sa parehong edad ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng musika. Nagkataon lamang ba ito o may misteryong hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon? Ito ang kwento ng 27 Club. Isipin mo ito. Isang batang musikero ang nagsimula bilang isang ordinaryong mang-aawit. Sa loob lamang ng ilang taon, umakyat siya sa tugatog ng kasikatan. Libu-libong tao ang humahanga sa kanyang talento. Ang kanyang mga kanta ay kinakanta sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bago pa man niya maabot ang edad na 30, bigla siyang namatay. Hindi lamang isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na mga sikat na musikero mula sa iba't ibang dekada ang pumanaw sa eksaktong parehong edad, 27. Ngunit ano nga ba talaga ang 27 Club? Isa ba itong lihim na samahan? May sumpa nga ba sa edad na 27? Ang 27 Club ay hindi isang organisasyon, grupo o samahan. Isa lamang itong katawagan na ginagamit ng media at mga tagahanga. Walang membership, walang opisyal na listahan, walang taong kusang sumasali rito. Sa kasalukuyan, walang anumang ebidensya na nagpapatunay na may umiiral na organisasyong tinatawag na 27 Club. May ilan na namatay dahil sa aksidente, labis na pag-inom, o sa ilalim ng mga sitwasyong hanggang ngayon ay pinagdedebatehan. Walang opisyal na listahan ng 27 Club, ngunit madalas na unang naaalala ng mga tao ang mga pangalang ito. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain at Amy Winehouse. Sila ang mga artistang naging simbolo ng alamat ng 27 Club dahil sa laki ng kanilang naging impluensya sa musika. Sa mga susunod na episode, isa-isa nating tatalakayin ang kanilang buhay, tagumpay, at ang mga pangyayaring humantong sa kanilang maagang pagpanaw. Bago pa man isinilang ang rock music, bago pa man marinig ng mundo ang electric guitar, may isang lalaking ang pangalan ay naging simbolo ng pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng musika. Isa lamang siyang ordinaryong musikero. Madalas siyang pagtawanan, sinasabing hindi siya marunong tumugtog. Ngunit matapos siyang mawala sa loob ng ilang buwan, nagbalik siya na tila ibang tao. Ang dati baguhan, naging isang gitaristang halos walang makapantay. Napakahusay ng kanyang teknik. Dito isinilang ang alamat, isang alamat na nagsasabing ipinagpalit daw niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Noong Mayo 8, 1911, isinilang si Robert Leroy Johnson sa Mississippi. Lumaki siya sa panahon ng matinding diskriminasyon. Palipat-lipat siya ng tirahan at naranasan ng hirap. Ngunit sa gitna nito, may isang bagay na humubog sa kanya. Ang musika. Sa mga bukirin at maliliit na bar, unti-unti niyang natuklasan ang blues, musikang isinilang mula sa paghihirap at pag-asa. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Lumipas ang ilang buwan, at nang siya'y muling bumalik, lahat ay nagulat. Ang dating baguhan ay naging isang henyo. Paano nagawang matutunan ang ganoong kahirap na estilo sa loob lamang ng ilang buwan? Dito, nagsimulang kumalat ang alamat ng Crossroads. Isang gabi, nagpunta raw siya sa isang madilim na sangandaan. May isang misteryosong lalaki ang lumapit at kinuha ang kanyang gitara. Tinugtog ito, pagkatapos ay ibinalik. Mula noon, nagkaroon siya ng pambihirang talento. Ang misteryosong lalaki ay ang demonyo mismo. Walang dokumento, walang saksi. Ang kwentong ito ay nananatiling alamat na ipinasa sa iba't ibang salinlahi. Sa ilan niyang awitin, binanggit niya ang demonyo at impyerno. Ngunit sa blues, karaniwan ang metapora para sa takot at pakikibaka. 2 recording session lamang ang kanyang nagawa, ngunit ang mga ito ang naging pundasyon ng modernong blues at rock and roll. Noong Agosto 1938, bigla na lamang nagkasakit si Robert Johnson. Sinasabing uminom siya ng alak na may lason dahil sa selos.
Pumanaw siya sa edad na 27. Dahil sa kakulangan ng dokumentasyon, lalo pang lumakas ang mga haka-haka. Kasabay ng kanyang musika, patuloy ring nabubuhay ang alamat ng Crossroads. Alamat na sapat upang manatiling buhay ang misteryo. Ang kanyang buhay ang naging simula ng 27 Club. Makalipas ang 3 dekada, may isa na namang musikero ang pumanaw sa edad na 27. Sa susunod na episode, susundan natin ang kwento ni Brian Jones ng The Rolling Stones. Manatiling nakatutok. Noong Hulyo 3, 1969, isang katahimikan ang bumalot sa isang marangyang bahay sa Sussex, England. Sa likod ng bahay, may isang swimming pool at sa ilalim ng malamig nitong tubig, natagpuan ang katawan ng isang lalaking minsang kinilalang isa sa pinakamahuhusay na musikero ng kanyang henerasyon. 27 taong gulang lamang siya. Ang kanyang pangalan ay Brian Jones. Isa siya sa mga nagtatag ng isa sa pinakamalaking rock band sa kasaysayan. Ngunit ilang linggo lamang matapos siyang alisin sa banda, bigla siyang namatay. Aksidente lamang ba ito? May naganap bang krimen? O isa na naman ba itong misteryosong kabanata na kalaunan ay iuugnay sa 27 Club? Ngayong episode, susuriin natin ang tunay na kwento sa likod ng pagkamatay ni Brian Jones. Ang taong nagbuo ng isang alamat. Noong Pebrero 28, 1942, isinilang si Brian Jones sa Cheltenham, England. Mula pagkabata, kapansin-pansin na ang kanyang husay sa musika. Hindi lamang gitara ang kaya niyang tugtugin, mahusay din siya sa harmonica, piano, sitar, marimba, dulcimer, recorder, saxophone, at marami pang ibang instrumento. Isa siyang tunay na musical genius. Noong 1962, siya ang bumuo ng isang bagong banda. Siya rin ang nagbigay ng pangalan nito, The Rolling Stones. Sa mga unang taon ng banda, si Brian Jones ang pangunahing leader. Siya ang naghahanap ng mga miyembro. Siya ang nag-oorganisa ng mga pagtatanghal. At siya rin ang naging mukha ng grupo bago tuluyang sumikat ni Mick Jagger at Keith Richards. Habang lumalaki ang pangalan ng banda, lalong lumalawak ang impluensya ni Brian sa mundo ng rock music. Ngunit habang sumisikat ang The Rolling Stones, unti-unti ring nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Nagsimulang manguna sa pagsusulat ng mga kanta sina Mick Jagger at Keith Richards. Habang lumilipas ang mga taon, mas naging mahalaga ang kanilang tambalan. Samantala, si Brian Jones ay naharap sa iba't ibang personal na problema. Lumalala ang kanyang paggamit ng alak at droga. Madalas siyang hindi makadalo sa rehearsal. Nahihirapan siyang makasabay sa recording. Unti-unti, nawala ang kanyang dating impluensya sa banda. Ang dating leader, naging tila estranghero sa sariling grupo. Pagsapit ng 1969, halos hindi na makapag-perform si Brian Jones. Nagkaroon din siya ng problema sa batas dahil sa paggamit ng ilegal na droga, dahilan upang mahirapan siyang makakuha ng visa para sa mga international na tour. Noong Hunyo 1969, isang mabigat na desisyon ang ginawa ng banda. Opisyal na umalis si Brian Jones sa The Rolling Stones. May nagsasabing kusa siyang umalis. May iba namang naniniwalang siya ay tinanggal. Ano man ang eksaktong nangyari, isang bagay ang malinaw. Natapos ang isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. At wala pang isang buwan ang lilipas, mangyayari ang trahedya. Noong gabi ng Hulyo 2 hanggang madaling araw ng Hulyo 3, nasa kanyang bahay si Brian Jones sa Cochford Farm. Kasama niya ang kanyang kasintahan si Anna Wallin at ilang iba pang tao kabilang ang kontraktor na si Frank Thorogood. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya silang lumangoy sa swimming pool. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, napansin nilang wala na si Brian sa ibabaw ng tubig. Nang siya ay matagpuan, wala na siyang malay. Sinubukan pa siyang isalba, ngunit huli na ang lahat. Idineklara siyang patay, 27 taong gulang. Isinagawa ang investigasyon ng mga awtoridad. Matapos ang pagsusuri, ang opisyal na konklusyon ay death by misadventure. Ayon sa ulat, may alak at droga sa kanyang katawan at ang kanyang atay at puso ay nasa mahinang kalagayan. Pinaniniwalaang ang kombinasyon ng kanyang kalusugan, pagkalasing at paglangoy ay naging dahilan upang siya ay malunod. Hanggang ngayon, ito pa rin ang opisyal na konklusyon. Ngunit para sa ilan,
hindi sapat ang paliwanag na ito. Sa mga sumunod na taon, lumitaw ang iba't ibang teorya. May nagsabing maaring may alitan sa pagitan ni Brian Jones at ni Frank Thorogood. May mga nag-akusa na maaring may naganap na pananakit bago siya nalunod. May ilan ding dating saksi ang nagbigay ng magkakaibang salaysay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang sapat na ebidensya na nagpatunay na siya ay pinaslang. Hanggang sa kasalukuyan, nanatiling hindi napatutunayan ang mga teoryang ito. Noong mamatay si Brian Jones, hindi pa ginagamit ng publiko ang katawagang 27 Club. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, isa pang alamat ng musika ang pumanaw sa parehong edad. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Doon nagsimulang mapansin ng mundo ang tila kakaibang pagkakatulad, na ang pagkamatay ni Brian Jones ang magiging unang kabanata ng 27 Club. Bagamat maikli ang kanyang buhay, napakalaki ng naiambag ni Brian Jones sa musika. Siya ang nagpakilala ng iba't ibang kakaibang instrumento sa rock music. At siya ang tumulong upang mabuo ang natatanging tunog ng banda. Maraming musikero ang naniniwalang kung wala si Brian Jones, maaaring iba ang naging kasaysayan ng rock music. Ngunit kasabay ng kanyang musika, patuloy ring nabubuhay ang misteryo ng kanyang huling gabi. Isang swimming pool, isang tahimik na gabi, at isang alamat ng rock music na biglang nawala sa edad na 27. Aksidente ba talaga ang lahat? O may mga lihim na hindi na kailanman mabubunyag? Maaaring hindi na natin makuha ang lahat ng sagot, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi pa rito nagtatapos ang misteryo ng 27 Club, sapagkat makalipas lamang ang ilang buwan, isa na namang henyo ng gitara ang gugulat sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Jimi Hendrix, at ang kanyang kwento ang tatalakayin natin sa susunod na episode. Noong Setyembre 18, 1970, nagising ang mundo sa isang balitang walang sinuman ang inaasahan. Patay na ang lalaking binansagang pinakamagaling na gitarista ng kanyang panahon. 27 taong gulang lamang siya. Sa loob ng ilang taon, binago niya ang paraan ng pagtugtog ng electric guitar. Ang kanyang mga solo ay tila imposible. Ang kanyang mga pagtatanghal ay puno ng enerhiya. Minsan ay sinusunog pa niya ang kanyang gitara sa harap ng libu-libong manonood. Para sa marami, hindi lamang siya isang musikero, isa siyang revolusyon. Ngunit paano natapos ang buhay ng isang alamat sa napakabatang edad? Bakit hanggang ngayon ay may mga tanong na hindi pa rin nasasagot? Ito ang kwento ni Jimi Hendrix. Noong Nobyembre 27, 1942, isinilang siya sa Seattle, Washington. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Lumaki siya sa kahirapan, ngunit sa murang edad, nahulog na ang kanyang puso sa musika. Noong una, isa lamang itong lumang gitara. Ngunit sa kanyang mga kamay parang nabuhay ang instrumento. Araw-araw siyang nagsasanay. Hindi siya sumusuko. Noong kalagitnaan ng dekada 1960, lumipat si Jimi Hendrix sa England. Doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Itinatag niya ang The Jimi Hendrix Experience. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang kanyang mga hit. Napahanga niya ang buong mundo. Gumagamit siya ng feedback, distortion at wah-wah pedal. Noong 1967 sa Monterey Pop Festival, ginulat niya ang lahat. Sa pagtatapos ng kanyang performance, sinunog niya ang kanyang gitara sa entablado. Ang eksenang iyon ay naging tanyag sa kasaysayan ng rock music. Ngunit kasabay ng tagumpay, dumating din ang matinding pressure. Sunod-sunod ang concert, mahabang biyahe at halos walang pahinga. Unti-unti ring lumaki ang kanyang paggamit ng alak at gamot. Sa huling mga buwan, napansin ng mga malalapit sa kanya na pagod na siya. Noong gabi ng Setyembre 17, 1970, nasa London si Jimi. Kasama niya ang kanyang kasintahan si Monica Danneman. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit hindi na siya naisalba. 27 taong gulang lamang siya. Napag-alaman na namatay siya dahil sa asphyxia matapos ma-aspirate ang suka habang walang malay. May alak at sleeping medication na sangkot. Sa kabila ng opisyal na ulat, hindi nawala ang mga tanong. May mga nagsabing maaring may kapabayaan o iba pang teorya. Ngunit sa loob ng maraming dekada, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay sa mga teoryang ito. Ang opisyal na konklusyon ay hindi nagbago.
Binago ni Jimi Hendrix ang mundo ng musika. Ang kanyang impluensya ay makikita sa rock, blues, funk at modernong musika. Nang pumanaw siya, napansin ang pagkakatulad nila ni Brian Jones. Pareho silang mga alamat na namatay sa edad na 27. Makalipas ang ilang linggo, isa na namang henyo ang gugulat sa mundo. Isa na namang 27 taong gulang. Sa susunod na episode, makikilala natin si Janis Joplin, isang boses na nagpayanig sa mundo ngunit napatahimik din sa edad na 27. Noong October 4, 1970, isang pintuan ng hotel ang ilang ulit na kinakatok. Ngunit walang sumasagot. Habang lumilipas ang mga minuto, lalong lumalaki ang pag-aalala ng mga taong naghihintay. Nang tuluyan nilang mabuksan ang silid, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanila. Patay na ang isa sa pinakamalalakas na tinig sa kasaysayan ng rock music. 27 taong gulang lamang siya. Wala pang isang buwan ang lumipas mula nang mamatay si Jimi Hendrix. Ngayon, isa na namang alamat ang biglang nawala. Nagkataon lamang ba ito? O nagsisimula ng mabuo ang misteryong tatawaging 27 Club? Ito ang kwento ni Janis Joplin. Noong Enero 19, 1943, isinilang si Janis Lynn Joplin sa Port Arthur, Texas. Mula pagkabata, hindi siya katulad ng karamihan. Mahilig siya sa sining, sa tula, at higit sa lahat, sa musika. Ngunit dahil iba ang kanyang pananamit at personalidad, madalas siyang kutyain sa paaralan. Naranasan niya ang pangungutya at pangmamaliit. Ang mga sugat na iniwan ng mga karanasang iyon ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. At kalaunan, naging laman ng kanyang mga awitin. Habang lumalaki, natuklasan ni Janis ang blues. Naimpluwensiyahan siya ng mga musikero na umaawit tungkol sa sakit at pag-ibig. Para siyang nagkukwento gamit ang bawat sigaw at bawat emosyon sa kanyang tinig. Biglang napansin ng Amerika ang kanyang kakaibang boses. Noong 1967, lumahok si Janis Joplin sa Monterey Pop Festival. Ang kanyang pagtatanghal ay naging isa sa pinakamalaking usapan ng festival. Tinawag siyang Queen of Psychedelic Rock, ngunit habang lumalaki ang kanyang kasikatan, may isa ring laban na lihim niyang kinakaharap. Madalas niyang ikwento na kahit napapalibutan siya ng libu-libong tagahanga, pakiramdam niya ay nag-iisa pa rin siya. Kasabay nito, lumalala rin ang kanyang paggamit ng alak at heroin. May mga panahon na sinisikap niyang tumigil, ngunit hindi ito naging madali. Noong 1970, habang nire-record niya ang album na Pearl, marami ang naniniwalang nagsisimula na siyang bumangon. Noong unang linggo ng Oktubre 1970, nasa Los Angeles si Janis upang ipagpatuloy ang recording. Ngunit isang araw, hindi siya dumating sa studio. Natagpuan nila siyang wala ng buhay, 27 taong gulang. Natapos ang isang pambihirang karera sa loob lamang ng ilang taon. Napag-alaman ng mga awtoridad na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay aksidenteng heroin overdose. Ang opisyal na konklusyon ay nananatiling isang trahedya. Makalipas lamang ang 2 linggo mula kay Jimi Hendrix, pumanaw si Janis. Pareho silang 27 taong gulang. Ipinakita niya na hindi kailangang maging perpekto ang isang boses upang makapaghatid ng malalim na damdamin. Hanggang ngayon, patuloy na pinakikinggan ang kanyang mga awitin. Habang nagluluksa ang mundo, wala pang nakaalam na may isa pang malaking pangalan ang susunod. Ang kanyang pangalan ay Jim Morrison at ang kanyang kamatayan ang magiging isa sa pinakamisteryoso sa buong kasaysayan ng 27 Club. Noong Hulyo
1970. Namatay sina Jimi Hendrix at Janis Joplin. At ngayon, noong Hulyo 1971, pumanaw si Jim Morrison. 4 na alamat, 4 na pandaigdigang bituin, at lahat sila 27 taong gulang. Mula rito, mas lalong sumikat ang alamat ng 27 Club. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, naging isa si Jim Morrison sa pinakamaimpluwensyang mga awit sa kasaysayan ng rock music. Ang kanyang mga tula at kakaibang personalidad ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Milyon-milyong tagahanga pa rin ang bumibisita sa kanya taon-taon. Si Jim Morrison ang marahil ay may pinakamaraming misteryong iniwan. Walang autopsy, maraming tanong at napakaraming teorya. Lumipas ang mahigit 20 taon. Marami ang nag-isip na tapos na ang alamat hanggang sa isang araw. Noong April 1994, isang putok ng balita ang muling gumulantang sa buong mundo. Patay na ang tinig ng isang bagong henerasyon, ang frontman ng Nirvana, si Kurt Cobain. At sa muling pagkakataon, ang edad ay 27. Noong Abril 1994, isang balita ang kumalat sa buong mundo. Patay na ang frontman ng Nirvana, ang lalaking binansagang tinig ng Generation X. 27 taong gulang lamang siya. Marami ang naniniwalang tuluyan nang naglaho ang alamat ng 27 Club matapos ang mga naunang trahedya. Ngunit sa isang iglap, muling nabuhay ang misteryong matagal nang halos nakalimutan. Ito ang kwento ni Kurt Cobain. Isinilang si Kurt Donald Cobain sa Aberdeen, Washington noong 1967. Mula pagkabata, mahilig na siyang gumuhit at lumikha ng sariling mga kwento. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang emosyon at pananaw sa buhay. Noong 1987, itinatag niya ang Nirvana kasama si Chris Novoselic. Patuloy silang nagsulat at nagtanghal sa maliliit na entablado bago ang kanilang pagsikat. Hanggang sa dumating ang taong 1991, isang awitin ang nagpabago sa lahat, Smells Like Teen Spirit. Naging pandaigdigang sensasyon ang Nirvana. Habang lumalaki ang kasikatan, mas lalo namang nahirapan si Kurt sa bigat ng pagiging bituin. Mas gusto niya ang musika kaysa sa pagiging celebrity. Noong unang bahagi ng 1994, lumayo si Kurt sa mata ng publiko. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Seattle. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagluluksa. Libu-libong tagahanga ang nagtipon upang magbigay pugay sa boses ng kanilang henerasyon. Ang opisyal na konklusyon ay suicide. Sa kabila ng mga conspiracy theory, nanatiling hindi nagbago ang opisyal na ulat ng mga autoridad hanggang ngayon. Muling nabuhay ang usapan tungkol sa 27 Club, Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, at ngayon si Kurt Cobain. 6 na alamat, iisa ang edad ng sila'y pumanaw. Bagamat walang siyentipikong basehan ng sumpa, ang kanilang ugnayan ay nananatiling misteryo. Binago ni Kurt Cobain ang kasaysayan ng rock music. Hanggang ngayon, patuloy na pinakikinggan at nagbibigay inspirasyon ang kanyang musika sa mundo. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kwento. Lumipas ang 17 taon. Isa na namang malaking pangalan ang pumanaw sa edad na 27. Ang kanyang pangalan ay Amy Winehouse. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang kanyang buhay at ang mga pangyayaring nagdagdag sa kanya sa 27 Club. Noong Hulyo 23, 2011, muling tumigil ang mundo. Isang balitang muling nagbigay buhay sa alamat ng 27 Club ang kumalat sa bawat telebisyon, radyo at pahayagan. Patay na si Amy Winehouse, isa sa pinakamagagaling na mga awit ng kanyang henerasyon. 27 taong gulang lamang siya. Mahigit 17 taon na ang lumipas mula nang mawala si Kurt Cobain. Marami ang naniwalang tuluyan nang natapos ang misteryo ng 27 Club. Ngunit nang pumanaw si Amy, muling bumalik ang tanong, nagkataon lamang ba ang lahat? O mayroon bang hindi pa rin nauunawa ang misteryo? Ito ang kwento ni Amy Winehouse. Noong Setyembre 14, 1983, isinilang si Amy Jade Winehouse sa London, England. Mula pagkabata, napansin na ng kanyang pamilya ang kakaiba niyang talento.
Mahilig siyang umawit at magsulat ng sariling mga kanta. Habang lumalaki, naimpluwensyahan siya ng jazz, soul, rhythm and blues at Motown. Nabuo ang isang natatanging estilo ng pagkanta. Noong 2003, inilabas ni Amy ang kanyang unang album, ngunit ang tunay na pagsabog ng kanyang kasikatan ay dumating noong 2006 sa Back to Black. Isa itong napakalaking tagumpay. Nakilala siya sa kanyang malalim na boses, makabagbag damdaming mga liriko at istilong pinagsama ang soul at modernong pop. Noong 2008, nanalo siya ng 5 Grammy Awards sa iisang gabi. Isa itong makasaysayang tagumpay na nagpatunay sa kanyang pambihirang talento. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lalo rin siyang naging sentro ng pansin ng media. Halos bawat kilos niya ay sinusundan ng mga photographer. Ang kanyang personal na buhay ay naging laman ng mga balita. Humarap siya sa mga hamon kaugnay ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na droga. May mga pagkakataong huminto siya at sinubukang baguhin ang kanyang pamumuhay. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbangon. Noong 2011, naghahanda si Amy na muling bumalik sa entablado. Umaasa ang kanyang mga tagahanga na magsisimula na ang panibagong yugto. Ngunit sa ilang pagtatanghal, kapansin-pansin na nahihirapan siya. Nagpasya ang management na kanselahin ang natitirang bahagi ng kanyang concert tour. Noong Hulyo 23, 2011, natagpuan si Amy Winehouse na wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Camden, London. Nagluksa ang kanyang pamilya at milyon-milyong tagahanga. Isa na namang alamat ng musika ang nawala sa edad na 27. Napag-alaman na ang opisyal na sanhi ay alcohol poisoning, walang natuklasang ebidensya ng foul play o conspiracy. Mabilis na bumalik sa usapan ng 27 Club. Muling inalala ang mga pangalan nina Hendrix, Joplin, Morrison at Cobain. 7 pangalan, 7 alamat, ngunit iisang edad. Mas lalo pang lumaganap ang paniniwalang may kakaibang sumpa sa edad na 27, ngunit ayon sa mga eksperto, walang ebidensya ng supernatural na puwersa. Ang bawat isa ay may magkakaibang personal na hamon. Bagamat maikli ang kanyang buhay, napakalaki ng naiambag ni Amy. Ang kanyang estilo ay nag-give ng panibagong sigla sa soul at jazz. Sa kasalukuyan, si Amy ang huling pandaigdigang superstar na malawakang iniuugnay sa 27 Club. Patuloy na lumalaki ang alamat. Sa susunod na episode, susuriin natin ang pinakamahalagang tanong. May sumpa nga ba ang 27 Club? May sumpa nga ba ang 27 Club? Ang katotohanan sa likod ng pinakasikat na misteryo sa mundo ng musika. Sa loob ng halos isang siglo, paulit-ulit na bumabalik ang parehong tanong. Bakit ang ilan sa pinakamahuhusay na musikero sa kasaysayan ay namatay sa edad na 27? Si Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. 7 alamat, 7 magkakaibang buhay, ngunit iisang edad. Nagkataon lamang ba ito? O may sumpangang bumabalot sa bilang na 27 ngayong araw? Hindi na tayo aasa sa mga alamat. Hindi rin tayo basta maniniwala sa mga conspiracy theory. Sa halip, susuriin natin ang mga ebidensya. Noong 1938, namatay si Robert Johnson, ngunit wala pang tinatawag na 27 Club noon. Noong 1969, hanggang 1971, sunod-sunod na pumanaw sina Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin at Jim Morrison. 4 na napakalalaking pangalan, lahat ay 27 taong gulang. Dito nagsimulang mapansin ng media ang kakaibang pagkakatulad. Noong 1994, namatay si Kurt Cobain at noong 2011, pumanaw si Amy Winehouse. Mula noon, tuluyan nang naging bahagi ng popular culture ang alamat ng 27 Club. May espesyal bang panganib sa edad na 27? Ayon sa mga pag-aaral ng mga mananaliksik at statisticians, walang matibay na ebidensyang nagpapakita na ang edad na 27 ay may natatanging panganib kumpara sa iba pang edad ng mga musikero. Ang kanilang konklusyon, may mga musikero ring namatay sa edad na 25 at marami pang ibang edad. Bakit napakaraming tao ang naniniwala? Ang sagot ay maaaring nasa paraan ng pag-iisip ng tao. Tinatawag ito ng mga psychologist na confirmation bias. Kapag may napansin tayong pattern, mas madali nating maalala ang mga pangyayaring sumusuporta rito.
Ang buhay ng isang pandaigdigang superstar ay puno ng matinding pressure, mahahabang concert, walang tigil na biyahe, kawalan ng pribadong buhay, at para sa ilan, mga suliranin sa kalusugang pangkaisipan o paggamit ng alak at droga. May nagsasabing may sumpa, may nagsasabing may kasunduan sa demonyo, may nag-uugnay sa numerolohiya. Si Robert Johnson ang naging pundasyon ng modernong blues. Binago ni Jimi Hendrix ang pagtugtog ng electric guitar, naging boses ng isang henerasyon si Kurt Cobain, at muling binuhay ni Amy Winehouse ang soul at jazz. Ang kanilang musika ay hindi namatay kasama nila. Hanggang ngayon, patuloy itong pinakikinggan. Maraming salamat sa pagsama sa atin. Hanggang sa muli sa panibagong dokumentaryong maghahatid ng mga tunay na kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito ang 27 Club at ito ang kwento sa likod ng mga pangalang hindi malilimutan.